sa My Rebound Girl, we have Ana Vicente. Yeah. Greet ka muna, dear. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Thank you for coming po. Okay. And then second, a good friend of mine, at mahaba na yung exposure niya dito. I'm happy for her. 50% daw siya muna, then sa kalalabas si Alex. Yan. Miss Alora Sasam. Gaga pa rin. Saan ba dito na lang? Sa gitna ka niya, para kulwar sorry. Hello po, good afternoon sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta. Joke lang yun po, joke. Okay, and of course, we have our director, a friend of mine as well. Congrats po sa pagbabalik pelikula, Direk Emma de la Cruz. Direk Manuel de la Cruz. Hello. Saan ako dati? Saan ka makasya? Hello, grabe ka Alora. Narinig ko yun sa mga siya. Punchline ka kaagad. Pag ikaw pinunchline ko, Sige. Agree po muna, Direk. Okay. Salamat. I think this is gonna be a very nice chat with you guys because we have a very game cast. Actually, the whole cast. And I hope you will enjoy the movie when you finally see it. We really made it meticulously something to your, kumbaga, para sa Pinoy audience talaga, para sa atin ito. So sana you could bring your friends and family, your loved ones, kasi masarap siyang panoorin. So pagagaling ko lang sa grading and looks beautiful. Wow. So congrats sa atin. In advance. Congrats in advance, Direk. And of course, yung starring of this film, Selflex. Tama ba? Wala yung H ko. Selflex. Ayan. Okay. Joseph Marco and Alex Gonzaga. Yay! Ba't na pa break up. Charot. Greet mo na here. Hindi tayo susama ko. Hello, what's up guys? Kamusta kayo lahat? Thanks so much for coming. And sana excited na rin po kayo para sa Rebound Girl kasi ako excited na rin ako. I think maganda yung ginawa namin at pinipirapan po namin talaga. Siyempre si Alex Gonzaga. Yes! Para magising. Hello sa inyo, maraming salamat po dahil alam namin na sa pamamagitan ng inyong mga vlogs, bilang vlog ko nito. So may mga vlogs po kayo, di ba? Ganyan. Wala. Malamang yun. Kayo ay po-promote niyo po at matutulungan niyo po ang aming pelikula. So thank you in advance na po. Okay, sige, let's start. I'll give the first question na total nasa aking microphone. So to Direk, bakit niyo napili yung pagko-coffee as central theme ng My Rebound Girl? Okay. Alam niyo naman sa panahon na to, di ba? Pahirap ng pahirap gumawa ng love story ata sa movie, di ba? So, the central premise talaga is about a girl who goes through a rebound and how she's able to come back and will she trust to love somebody again. Because yung idea na nagmahal ka ulit after a rebound, nakakatakot, di ba? Kasi baka nire-rebound mo yung isang tao. Kaya kung hindi ka man yan nire-rebound, ikaw rin mismo baka nire-rebound mo siya kasi galing ka siya sa heartbreak. So when we were thinking of a milieu, we were looking at the young generation now. Where do they go? Where do they meet? Where do they find inspiration, or where do they actually meet probably the person in their life is in a coffee shop. And nung timing nung sinusulat namin to, nandiyan na yung third wave coffee culture, yung tinatawag na after yung big Starbucks, then pumasok na sa Pilipinas. We have this small craft, yung tinatawag nila na artisanal coffee culture.
At tingin namin yun na yung bumagay sa young entrepreneurs, which the characters of these guys play in the movie. They're a group of friends who put up a coffee shop. And yung puso nun, yung bahay na ita-turn into a coffee shop is where Alex's character, Rocky, grew up. And she saw how her parents fell in love. I mean, how the love is in their family until it disappeared because people grow, people change. And so, that is where we created yung parang bubble where these people could come together and look at themselves. Yung kumbaga parang, kasi pag kape parang ano yan eh, yung kung ano yung taste mo din sa coffee, parang be true to yourself, no? Yung maging magpakatotoo ka, parang gano'n. So parang gano'n yung spirit ng film na hinahanap mo yung tamang mong timpla with another person and the only way to do it is to keep testing and then you finally find it. And if you're heartbroken, then maybe you just have to fix yourself first before you can open up to another person. Parang gano'n yung feels ng movie na. Okay, sige. So we have a question from Mr. George. Yeah, hi, good afternoon. I have a question for Joseph and Alex. First time niyo na ba ito makasama si Greg, and how was it like working for him? Pinahirapan ba kayo? Ano naging problema niyo sa set? Thank you. Hirap na hirap po kami. Ang terror ni Derek. Ano ba? With Derek naman kasi, ang daming beses na nakatrabaho ang aking ate. And then, I think, early this year, no, nag-meeting tayo for a movie with my sister na nagko-concept po kami. And so, by Derek Paul, sa production ni Derek Paul. And then, si Derek Eman, parang siya yung mga pag nakikipagbatuhan kami, siya yung talagang nakikisama kasi parang, and you're the head writer, I think, no? So, nung time na yon, hindi ko naman alam na siya si Emmanuel de la Cruz. So, nung sinabi sa akin yung project na to, sabi ko, sino director? Directed by Emmanuel de la Cruz. Sabi ko, Emmanuel de la Cruz, parang it rings a bell. So, tinext ko si Kuya Paul. Sabi ko, Kuya Paul, sino si Direct Emmanuel de la Cruz? Sabi niya, ano ba siya kasama natin? Sabi niya, talaga? Sabi niya, you're in good hands. Tanggapin mo yan. Magaling yan si Emmanuel. Yung first, mo to, talaga mainstream na as a director. So, sabi ko, okay. Tapos, nung na-meet ko siya, so parang, kasi nagkaroon na kami ng meeting and then nakita ko na siya na sobrang meticuloso siya sa script pa lang namin na ginagawa namin, ang dami na yung mga pros and cons. So dito sa movie namin, medyo ganun siya. But, kung nakita mo naman yung outcome, maganda. Ayun yung sinasabi namin kanina, no, na yung mga simpleng eksena, nagiging interesting, nagiging milestone sa pelikula. Kaya yun, ganun si Derek gumawa. Daldalo. Yes. Avatar ang level. Ganun. Yes, so naman, 4D pala itong movie. unang first time ko mag-meet si Direk, nag-workshop na kami, and doon ko pala nakilala si Direk. Sabi ko, na kung makasundo ko to. Kasi sa workshop pa lang, parang meticulous na siya, parang may gusto talaga siyang makuha. Eh ako pa naman yung type na, ayaw ko yung one take two na okay na yun, parang gusto ko talaga i-perfect yung eksena. Kaya naman nagkasundo talaga kami ni Direk. And yun nga, sabi ni Alex na parang, pag may gusto siya talaga siya makuha, talagang paghihirapan namin talaga. So, kapag passionate ka kasi sa ginagawa mo, kahit na paulit-ulit pa yan, hindi mo mag-feel yun eh. Kaya naman, I'm very thankful na nakatrabaho si Direk. Kaya kung mag-offer sa akin another project na si Direk yung maging director, I would say yes right away. Paparinig. And how long did you shoot sa Baguio? Tumagal ba kayo ng ilang linggo? Buwan? Wow, sana! Ano yung pinaka-difficult na scenes nyo na ginawa doon? Actually, 2 days lang. Proper. Namin binilang 2 days lang kami. 2 days. 4. 2 days kami. 2 days. Tsaka, actually, ilan bang sinunod natin scenes? Siguro mga 7 or 8. 7-8 scenes. Well, more. More ba? More, yeah. Grabe tayo, pinagkasya natin sa video. More than 8. More than 8 scenes there. May plan pa tayo.